Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1031 hanggang 1045. Kabanata 1031. Ang aming panukala para sa proyektong ito ay naaprubahan ng punong bahagi ng ilang taon na ang nakararaan. At ang pagsasaayos para sa kabayaran sa demolisyon. Tanong ni Jasper. Lalong naguluhan si Curry sa sagot niya, desisyon yan ayon sa mga dokumentong ibinigay sa amin ng mga lokal na opisyal. Bilang isang real estate business, ang kailangan lang nating gawin ay bayaran ang mga taong apektado alinsunod sa pahayag na ibinigay ng mga opisyal. May mali ba? Ngumisi si Jasper at sumagot, itong robust demolition na pinag-partner mo ay nagbabayad lang ng kalahati ng standard demolition fee. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Curry at dali-dali siyang sumagot, the real estate company knows nothing of this, Mr. Lane. Magpapaimbestiga ako sa iyong pagkakasangkot dito. Paalisin mo na sila ngayon, ayokong makita sila. At makipag-ugnayan sa lahat ng kabahayan na pumirma sa kontrata ng demolisyon. Alamin kung ilang pamilya ang pinilit ni Ronald na pumirma sa pagpapalaya at tiyaking babayaran mo sila ng karaniwang compensation package. Gina-demolish namin ang mga bahay ng mga tao, kaya tama lang na bayaran namin sila ng eksakto kung magkano ang aming utang. Ang JW Real Estates ay hindi makikinabang sa immoral na ginawang pera. Mabilis na sagot ni Curry, yes, Mr. Lane. Kukunin ko kaagad. Kinawayan ni Jasper ang kamay at hindi na nagsalita. Pinandilatan ni Curry si Ronald at sumigaw, ano pang hinihintay mo? Sumama ka sa akin. O gusto mong ipagpatuloy ang pagiging nakakasira ng mata ni Mr. Lane? Malungkot na bumangon si Ronald at sinundan si Curry palabas na may blankong ekspresyon sa mukha. Umalis si Archer kasama sila, ang kanyang kutis ay mapatla at ang kanyang ulo ay nakasubsob. Si Archer ay nasa kawalan ng pag-asa ngayon ay tinanggal siya, alam niyang nababaliw na siya. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay mas mahusay kaysa kay Ronald. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng nawala sa kanya ay isang trabaho, at hindi masyadong mahirap para kay Archer na makahanap ng ibang trabaho. Nawala ang buong kumpanya ni Ronald kaya siya na lang ang walang natira. Hinawakan ni Ronald si Curry sabay labas ng pinto. As far as Curry was concerned, Ronald was like the plague, at ayaw niyang makipag-ugnayan sa huli. Mabilis na sumigaw si Curry, hayaan mo. Anong pinanghahawakan mo sa akin? Binitawan siya ni Ronald at malungkot na nakiusap, hindi man lang ako humihingi ng tulong sa iyo, Mr. Abbott, but please, seeing as how we used to be partners, just tell me. Sino si Jasper Lane? Para saan? Kaya mo bang maghiganti? Masasabi ni Curry ang iniisip ni Ronald sa ekspresyon ng huli. Tulad ng sinabi mo, dahil magka-partner tayo dati, kaya mas gagawa ako sa iyo. Iminumungkahi kong isuko mo ang ideya ng paghihiganti. Mr. Si Lane ay hindi tulad ng mga taong nakaharap mo dati. Hindi mo maaaring takutin o takutin si Mr. Lane sa pamamagitan ng kanilang mga thugs. Ito ang JW na pinag-uusapan natin. JW, pag-isipang mabuti, ano sa palagay mo ang kinakatawan ng dalawang titik na iyon? Mukhang malalim ang iniisip ni Ronald nang marinig niya itong sinabi ni Curry. Sa tabi nila, unang nag-react si Archer at napabuntong hininga, JW, yun ang initials ni na Jasper at Wendy na magkasama diba? Ngumisi si Curry at sumagot, kaya hindi ka masyadong tanga, brat. Ngayon, alam mo ba kung sino si Mr. Lane? Siya ang may-ari ng JW. At hindi lang JW Real Estates. Ang kumpanya ng real estate ay isa lamang sa maraming subsidiary ni Mr. Lane. Ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas, kung hindi man higit pa kaysa sa kumpanya ng real estate. Sino sa tingin mo ang na-offend mo dito? Walang sino man sa Southeast Province ang maglalakas loob na hindi igalang si Mr. Lane, huwag kayong dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1032.
Parehong nawalan ng pag-asa sina Ronald at Archer nang marinig nila si Curray. Noon lang hindi nila naintindihan sa wakas kung sino ang nasaktan. Ito ay totoo lalo na para kay Archer. Siya ay nambubuli at minamaliit si Jasper dahil naniniwala siyang hindi siya maaaring maging outstanding kay Jasper, kung isa sa alang-alang niya na siya ay isang mahirap na kapwa noong sila ay nag-aaral ng magkasama. Kung hindi niya ginawa iyon, naisip ni Archer na mabubuhay siya ng mayaman ngayon bilang dating kaklase ni Jasper. Kaya naman, agad na napuno ng panghihinayang si Archer. Alam niyang imposible, ngunit naramdaman pa rin ni Archer ang pagnanais na magmadaling bumalik para lumuhad at humingi ng tawad kay Jasper. Gayunpaman, pinutol ng mahigpit na saradong pinto ang anumang posibilidad nito. Diyos ko! Umindayog si Ronald bago marahan na samandal sa dingding. Gusto niyang umiyak ngunit walang luhang gustong pamatak. Ano ngayon? Biglang napalingon si Ronald kay Archer, hinawakan ang kamay niya, at sumigaw, magkaklase kayo dati, di ba? Humingi ka ng tawad. Baka bibigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon kung paano kayo magkaklase noon. Naiinis na binitawan ni Archer ang kamay ni Ronald at sumagot, hindi ko siya masasaktan kung hindi dahil sa iyo. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya ngayon. Sa tingin mo bibigyan niya ako ng oras ng araw. Ngayon lang ako nawalan ng trabaho, pero kung talagang may inis ako sa kanya, who knows if I'll end up dead because of it. Umasim ang ekspresyon ni Ronald. Ako ang sinisisi mo. Humarap si Archer at malungkot na sumagot, sino pa ba ang dapat kong sisihin kundi ikaw? Ikaw ang isa na naging mataas at makapangyarihan dahil malakas at may mga kontak dito Faith County. Ito ay karma. Konting panahon na lang at mangyayari na ang ganito sa mga katulad mo. Si Ronald ay nabalisa na sa simula, kaya nang sinimulan na rin siyang tingnan ni Archer, siya ay nagalit. Ano ba kasing sinabi mo sa akin? Pagkatapos ay mabilis na sinuntok ni Ronald si Archer sa mukha. Sa kasamaang palad, hindi rin dapat masaktan si Archer. Parehong nanghihinayang at nagmamadaling magbulalas, hindi na napigilan ni Archer nang suntukin siya ni Ronald, kaya sinunggaban niya ang lalaki, dahilan para masuntukan ang dalawa. Napailing si Curray nang makita ang dalawang magkadikit at nag-aaway na figure. Kahit paano niya ito tingnan, ang eksena ay nagpapaalala sa kanya ng isang dogfight. Hindi na iyon mahalaga sa kanya. Sa kwarto, curious din si MS. Siya na kung sino talaga si Jasper. May-ari ka na ba ng isang malaking negosyo ngayon, Jasper? Tanong ni MS. Siya na. Umupo si Jasper sa tabi ng kama at ngumiti, hindi ko ito matatawag na malaking negosyo, ngunit mayroon akong kakaibang bagay. Sa kabila nito, umiling si MS. Siya na. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam ko mula sa kung paano kaigi na lang ng matandang pinuno ng negosyo ng real estate na iyon na ikaw ay nakatataas sa kanya, hindi ba? Tumanggaw si Jasper. Oo, bumantong hininga si MS. Siya na at maluwag na nagsalita, good, then. Napakahusay. Ikaw ang pinakamatagumpay sa lahat ng estudyante ko. MS. Siya na, kasalanan ko pa naman kung masyado akong maluwag sa mga nasasakupan ko. Kung hindi ako, hindi ito mangyayari. Ngayon mo lang siya narinig, kaya huwag kang mag-alala. I-follow up ko ito at sisiguraduhin kong hindi madaday ng pera ang mga pamilyang pumirma sa demolition contract, malumanay na wika ni Jasper. Kontentong sagot ni MS. Siya na, alam ko, wala akong dapat ikatakot ngayong nasa akin na ang iyong pangako. Tungkol naman sa demolition contract, pipirmahan ko kaagad kapag dumating na ang mga tao mo. Walang nagmamadali dyan, MS. Siya na, plano kong dalhin ka sa ospital sa kabisera ng probinsya para magamot. Ang iyong kalusugan pa rin ang pinakamahalagang bagay dito. Tingnan mo, lahat ng mga batang ito ay sabik na naghihintay sa iyo na gumaling, wika ni Jasper. Gayunpaman, tila nag-aalangan si MS. Siya na, hindi ako nagpunta sa ospital noon dahil nag-aalala ako na baka sinabi nila ang gusali habang wala ako. Ngayon pa lang, kapag hindi na kailangang alalahanin, masyadong mahal ang pagpunta sa ospital. Alam ko ang sarili kong katawan, kaya kapag nawala na ang sakit na psikolohikal, babalik ako sa kalusugan ng wala sa oras. Sumulyap si Jasper kay Wendy para hudyat ng tulong nito sa pag-akit kay MS. Siya na nang mapansin niyang ayaw nitong sumama sa kanya sa Norritos City. Kaya naman, malumanay ding nagsalita si Wendy,
MS. Chana, tama lang na pumunta tayo sa ospital kapag hindi maganda ang pakiramdam. Huwag mag-alala tungkol sa mga gastos at lahat. Magaling na talaga si Jasp ngayon at hindi magiging problema ang pera. Sa kabila nito, mukhang nagdadalawang isip pa rin si MS. Chana. Ngumiti si Jasper. Actually, MS. Chana, I was hoping to seek out a charity foundation when I got back. Pangunahin upang i-sponsor ang mga bata na masyadong mahirap para pumasok sa mga paaralan. Pero masyado akong abala sa trabaho most of the time at hindi ko kaya lahat ng ito sa sarili ko. Kaya naman, umaasa akong maaari kang maging unang chairwoman ng charity foundation na ito, MS. Chana. Namula sa tuwa si MS. Chana at napabuntong hininga. Talaga. Tumanggo si Jasper at ngumiti. Oo naman. Nagpaplano akong mag-donate ng paunang halaga na 10 milyon sa charity foundation. Ito ay hindi gaanong, ngunit dapat itong makatulong sa kanilang mga bata. Kaya naman kailangan mong alagaan ang iyong sarili, MS. Chana. Kung hindi, paano mo sila bibigyan ng pagkakataong pumasok sa paaralan? With that, excited na sumagot si MS. Chana. Oo, tama ka. Ang galing, Jasper. Hindi mo ako binaygo. Ang isang matagumpay na tao ay dapat palaging mag-isip ng mga paraan upang makinabang ang iba pang bahagi ng mundo, at nagsimula ka ng tahakin ang landas na ito. Masyado kang mabait, MS. Chana. Malayo pa ako sa isang matagumpay na tao, ginagawa ko lang ang aking makakaya sa maliit na mayroon ako. Sapat na kasing halaga iyon. Kung ganoon, sumasang-ayon ako, pupunta ako kaagad sa Norritos City. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang bagay na kailangan kong i-pack up, at hindi alam ng mga bata na pupunta ako sa Norritos City. Kailangan ko munang sabihin sa kanila, kaya hindi ako makakaalis ngayon, nahihiyang pagpapatuloy ni MS. Chana. Iwan mo na sa akin. Biglang nagsalita si Ramona. Jasper, Wendy, busy kayong dalawa kaya bumalik muna kayo. Ipapadala ko si MS. Chana sa Norritos City bukas o sa makalawa kapag siya ay lubos na nakahanda. Tumanggo si Jasper at sumagot, salamat sa problema mo, kung ganoon. This is my name card, so just contact me then. Pinigilan ni Ramona ang kanyang pananabik at kinuha ang name card ni Jasper, pagkatapos ay tumingin siya ng husto kay Jasper at nagtanong, kung maaari ba akong tumulong din sa Charity Foundation? Oo naman. Ang Charity Foundation ay nasa proseso pa ng pagtatatag, at ito ay napakarami ng mga recruit. I'd be grateful if you want to join it, sagot ni Jasper na may crescent-eyed na ngiti. Parehong nasa magandang mood sina Jasper at Wendy nang umalis sila sa bahay ni MS. Chana. Total, matagumpay naman nilang naharap ang isyu ni MS. Chana. Totoo ba itong Charity Foundation? Tanong ni Wendy pagkasakay niya sa sasakyan. Siyempre naman. Hindi na ako makakabalik sa sinabi ko ngayon na sabi ko na, sagot ni Jasper habang nagmamaneho. Mahirap ako noon kaya alam ko ang pakiramdam kapag hindi mo kayang bumili ng pagkain. Paano kaya ng sino man ang pag-aaral sa ilalim ng mga sitwasyong tulad nito? It's within my capabilities, so I'll help them as best as I can. Hindi ito magagastos sa amin ng malaki, ngunit ito ay isang pagbabago ng buhay na pagkakataon para sa mga bata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1033. Habang papaalis si Jasper mula sa Faith County, isang Audi ang lumapit dito mula sa kabilang direksyon. Maliban sa driver, may isang lalaki at isang babae sa kotse. Ito ang iyong bayan, Miss Hunt. Napakaganda at magandang lugar, katulad ng inaasahan ko. Ang lalaking nakasuot ng matalinong damit ay nagsalita kay Samrish habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng pambabaeng suit na may light makeup sa mukha. Ang babaeng ito ay ang Miss Hunt, na tinutukoy niya. Magugulat si Jasper kapag nakita niya ito, dahil si Miss Hunt ay walang iba kundi si Penelope. Sa rekomendasyon ni Jasper, si Penelope ay nakakuha ng trabaho sa ICBS salamat kay John. Gayunpaman, nagbitiw siya sa pagkaraan ng 2 buwan at ngayon ay ganap na naiiba. Kahit na ang mga taong nararamdaman kay Penelope ay hindi naniniwala na ang malupit at mapanghusgang babae ay magiging isang tao na ngayon ay umaagos ng may kumpiyansa.
May iba ka bang ipinapahiwatig, Mr. Carr? Mahinahong tanong ni Penelope. Ngumiti si Leroy at sumagot, I was just voicing my genuine thoughts. O diba, may balak ka bang manatili ng ilang araw ngayong nakauwi ka na sa iyong bahay, Miss Hunt? Sumagot si Penelope, pumunta lang ako sa oras na ito para sunduin ang aking ina sa Waterhoof City para magamot. Hindi ito magtatagal, kaya huwag mag-alala. Alam ko kung ano ang misyon ko, at hindi ko nadadagdagan ang mga problema ni Mr. Atticus, babalik ako sa abot ng aking makakaya. Tumawa si Leroy at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung tutuusin, magka-partner tayo. Hanggat nagawa mo ang gusto ni Mr. Atticus sa iyo, ibibigay niya ang gusto mo bilang kapalit. Walang pakialam na sumagot si Penelope, kung talagang magkasosyo tayo, paano mo ipapaliwanag kay Mr. Atticus na manatili ka sa tabi ko para subaybayan ako? Tumawa ng malakas si Leroy. Masyado kang sensitive, Miss Hunt. Sinabi na sa akin ni Mr. Atticus na nasa tabi mo lang ako para tulungan kang harapin ang mga isyo na hindi mo kayang hawakan ng mag-isa. Tapos, bago ka pa lang sa business world. Kung hindi dahil sa tulong ko, hindi magiging maayos ang pag-unlad ng iyong kumpanya. Anong silbi ng pag-aalaga sa iyo ni Mr. Atticus at pagbibigay sa iyo ng mga order sa negosyo kung hindi mo man lang magawa? Tumalim ang tingin ni Penelope at walang pakialam na nagsalita, I know exactly what your plans are. Still, it's one thing to act when others are observed you, pero hindi ka ba nagsasawa na umarte kahit private? Inikat ni Leroy ang kanyang katawan at sumandal kay Penelope para magtanong. Pagod. Puno ako ng lakas at sigla. Habang sinasabi niya ito, inilagay na ni Leroy ang isang kamay sa hita ni Penelope bago niya namalayan. Agad na nagpumigla si Penelope at itinulak ang katawan at kamay ni Leroy na parang nakuryente. Nagsalita siya ng mahina, sinabi ba sa iyo ni Mr. Atticus na gawin mo rin ito, Leroy? Nabugbog ang ego ni Leroy matapos itulak at malamig siyang sumagot, I just wanted to learn more of you. Hindi mo ba gustong makakuha ng mas maraming mensahe sa pamamagitan ko? Ngumisi si Penelope, isa ka lang sa mga aso ni Mr. Atticus. Ano ba ang maibibigay mo sa akin? Iminumungkahi kong magpakita ka ng kaunting paggalang. Harumph ni Leroy at tinitigan si Penelope. Stupid B*H. Huwag mong baliwalain ang kabaitan ko. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ay walang iba kundi isang hamak na B*H sa harap ni Mr. Atticus. Kung hindi dahil sa relasyon mo ni Jasper at sa katotohanang ikaw ay kapaki-pakinabang sa amin, hinding-hindi magtitipid si Mr. Atticus ng isang sulyap gaya mo. Mariin na tinitigan ni Penelope si Leroy at sumagot, kahit ab*H lang ako, wala kang dignidad kaysa sa akin. Ang pakikitungo ko kay Mr. Atticus ay nasa pagitan namin niya. Wala itong kinalaman sa isang katulong na tulad mo na nakatayo lang sa tabi ni Mr. Atticus. Hindi pinansin ni Penelope ang malungkot na ekspresyon ni Leroy at nagpatuloy sa pagsasalita, sinabi ko na sa iyo. Magpakita ng paggalang, o aabisuhan ko kaagad si Mr. Atticus. Katulad nga ng sinabi mo. Mapapakinabangan pa naman ako kay Mr. Atticus, kaya sa tingin mo tatapusin niya ako o ikaw? Nang marinig niya ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leroy. Si Penelope ay hindi hihigit sa isang facet para sa kanya upang ilabas ang kanyang mga sexual na pagkabigo, ngunit ito ay hindi katumbas ng halaga na galitin ni Mr. Atticus dahil sa ganoong bagay. Bilang alipin ni Mr. Atticus, alam ni Leroy kaysa sa karamihan na ang huling bagay na dapat niyang gawin ay galitin si Mr. Atticus. Kung gagawin niya, hahaharapin niya ang isang kapalaran na mas trahedya kaysa sa naisip niya. Nagalit si Penelope nang makita niyang pinigilan niya si Leroy, at sinabing, pwede kong magkunwari na walang nangyari kanina, pero ayoko nang mauulit iyon. Mr. Atticus ay sinusubaybayan mo ako, kaya gawin mo ang iyong trabaho ng matapat. Kukumpletuhin ko rin ang ipinangako ko kay G. Atticus, ngunit ang prosesong ito ay walang kinalaman sa isang lingkod na tulad mo. Huwag mo na nga akong isipin na hawakan pa ako o babayaran kita. Pinaikit ni Leroy ang kanyang mga mata at inilapit ang kanyang tingin kay Penelope. Una niyang nakita ang babaeng ito sa opisina ni Mr. Atticus. Siya ay takot na takot, na katulad ng isang bagong panganak na sisiw,
At siya ay nagkaroon ng isang hangin ng isang hindi gaanong taong bayan. Siya ay isang napaka-ordinaryong babae na may pinakamababang ranggo. Gayunpaman, ang babaeng ito ay madaling makibagay at tumagal lamang ng ilang buwan bago siya ganap na nagbago. Ngayon, ilang maikling pangungusap mula sa kanya ang umamin kay Leroy ng pagkatalo. Nagalit si Leroy pagkatapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Pagkatapos, pansamantala niyang ibinasura ang kanyang mahal na pagnanasa. Kung tutuusin, magiging ligaw na aso ang babaeng ito pagkatapos niyang ihinto ang paggamit kay Mr. Atticus. Kapag nangyari iyon, gagawin ko lahat ng gusto ko sa kanya. Nang maisip niya ito, naramdaman ni Leroy ang pag-init ng kanyang katawan. Maghintay ka lang. Maaari kang maging mapagmataas ngayon, ngunit gusto kong makita kung paano ka mamatay kapag nagtagumpay ang plano ni Mr. Atticus. Sa kotse, ang ekspresyon ni Leroy ay tumalon sa pagitan ng mapagmataas at kahabag-habag habang ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga kaisipang ito, na natiling walang ekspresyon habang si Penelope. Ang kamay na nakatago sa kanyang tagiliran ay pumulupot sa isang kamao habang si Penelope ay huminga ng malalim, ang kanyang tingin ay tumalim. Alam niya na pareho si Leroy sa tabi niya at si Mr. Atticus na malayo sa Harbor City ay nakita siyang walang iba kundi isang sangla para harapin si Jasper. Wala siyang pakialam, dahil ginagamit din niya ang mga ito ng sabay-sabay. Kamusta ka kanina, Jasper? Bulong ni Penelope sa loob habang nakatitig sa pamilyar na mataong kalye sa labas ng bintana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1034. Walang ideya si Jasper sa dalawang espesyal na panauhin na dumating sa Faith County pagkatapos niya. Kasabay nito, kasalukuyang pinag-uusapan ng lalaki si Wendy tungkol sa Charity Foundation. Layunin ng Charity Foundation na ito ay i-sponsor ang mga mahihirap na bata para magkaroon sila ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ito rin ang gagawin nito. Sa pagkakaalam ko, ang mga internasyonal na charity foundation ay may posibilidad na mamuhunan ng mga donasyon sa mga nakasigurong produkto sa pananalapi at gumawa ng mga kawang-gawa na transportasyon na may mga pagbabalik dahil sila ay mga non-profit na organisasyon. Ang ilang mas malaking charity foundation ay may sariling investment department. Ang JW Company lang ang shareholder ng charity foundation na ito, kaya hindi kami gagawa ng public fundraising. Hindi pa din oras para dyan. Kakatawanin ako ni Jake na mag-invest ng 10 milyon mula sa Harbor City pagdating ng panahon, at nilalayon kong magkaroon ng taunang rate ng kita para dito. Sabihin na nagtakda kami ng rate ng return na 10%. Kung ito ay lumampas, kung gayon ang lahat ay maayos, ngunit kung hindi, pagkatapos ay i-top up ko ito sa aking sariling pera. Napakunot-noo si Wendy nang marinig iyon, hindi ka ba malulugi kung pupunta ka sa principal at sasagutin mo rin ang kakulangan? Ngumiti si Jasper at sumagot, we're doing charity. Kung ikukumpara sa perang kinikita natin, hindi ito gaano. Ngunit ang tila maliit na halaga ito ay sapat na upang makatulong sa maraming bata. At saka hindi naman talaga kami malulugi. Ang mga pundasyon ng kawang-gawa ay may kasamang maraming insentibo sa buwis. Ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming negosyo sa ibang bansa ang masigasig sa paggawa ng kawang-gawa ay nakakatulong ito na bawasan ang halaga ng buwis na dapat bayaran ng isa. Sa bawat 1 milyon na nag-donate namin, nagbabayad kami ng 800,000 na mas mababa sa buwis, ibig sabihin, 200,000 lang ang binabayaran namin. Kasabay nito, napanalunan natin ang pabor ng mga opisyal at lipunan. Ang ating bansa ay mayroon ding mga sistemang tulad nito hikayatin ang pag-unlad ng industriya ng kawang-gawa. Ang isang tiyak na halaga ng mga donasyon mula sa isang negosyo ay maaaring magresulta sa 100% bawas sa buwis. Kapag nangyari ito, hindi na natin kailangang magbayad, dahil ang pera natin sa buwis ay maituturing na napunta sa mga donasyong pangkawang-gawa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Charity Foundation ay isang asset, na nakikinabang sa atin, sa lipunan, at sa mga opisyal. Dahil nagtrabaho siya sa pananalapi, naintindihan agad ni Wendy ang ibig sabihin ni Jasper. Hindi nagtagal, naging interesado ang ekspresyon niya. Magkakaroon ako kaagad ng isang tao na mag-follow up dito sa sandaling makabalik kami, upang may sigawa namin ang mga pamamaraan sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Jasper. Sige,
Tandaan na ang punto nito ay ang paggawa ng kawang-gawa ayon sa ating mga kakayahan, kaya patuloy na mababa ang profile ng mga bagay. Hindi na kailangang i-broadcast ito sa mundo o mawawala ang orihinal na kahulugan nito. Humanap ng mga profesional na mamamahala nito pagdating ng panahon, at susubukan naming idistansya ito hanggat maaari sa JW Capital at sa mga subsidiary nito. Okay, sagot ni Wendy. Halos wala ng oras si Jasper para magpahinga nang bumalik sila sa Norritos City habang kasama niya si Wendy sa paglubog ng sarili sa trabaho. Ang mas malaking mga subsidiary ng JW Capital ay naging, mas maraming mga desisyon na kailangang gawin ng namumunong kumpanya. Lumaki rin ang pangkat ng mga gumagawa ng desisyon at senior executive, at habang tumulong sila sa pagbabahagi ng kaunti sa mga pasanin nina Jasper at Wendy, kailangan pa rin ni Jasper na pangasiwaan at aprubahan ang mga mahahalagang desisyon at panukala. Ang pananaliksik at pag-unlad ng isang stepper. Tumangala si Jasper mula sa ulat na nasa kanyang mga kamay kina Lance at Chad, na nakaupo sa kanyang harapan, at nakangiting nagtanong, binigyan mo ako ng napakahirap na tanong dito. Nakangiting ngumiti si Chad at sumagot, hindi ako makapagdesisyon kung kailan ibinigay sa akin ni Lance ang report, kaya naisip ko na mas mabuti kung ikaw ang magdedesisyon, Mr. Lane. Pagkatapos ng lahat, ang ilang daang milyon sa isang taon para sa pananaliksik ay sobra-sobra. Kung tama ako, ang gastos sa pananaliksik na ito na ilang daang milyon ay dumaan na sa maraming yugto ng muling pagsasaayos, hindi ba? Tanong ni Jasper kay Lance. Nahihiyang tumango si Lance at sumagot, totoo po, Mr. Lane. Ngunit ito ay isang bagay na mahigpit na hiniling ni Profesor McGee. Sinabi nila na ang teknikal na larangan ng ating bansa ay kasalukuyang walang laman, at ang darating na electronics ay umaasa sa teknikal na pag-unlad ng integrated circuit. Ang pag-asa sa mga imported na produkto ay magiging isang kahinaan na maaaring imantala ng iba. Tumango si Jasper ngunit hindi gumawa ng ingay. Alam na alam niya ito. Sa taong 2020 ng kanyang nakaraang buhay, si Warwick ay nagtanong sa industriya ng pagmamanupaktura ng pribadong teknolohiya sa loob ng bansa. Sa kabila nito, ang kumpanya ay na-corner at nabansat ng mga kakompetensya nito dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na makipagkompetensya sa teknikal pagdating sa mga integrated circuit. Mayroong dalawang pangunahing bahagi sa elektronikong kagamitan, ang operating system software, at ang integrated circuit hardware. Ang malalaking kumpanya ng teknolohiya sa kanluran ay nagkaroon din ng mahigpit na pagkakahawak sa dalawang bahagi nito. Para sa operating system, isa na ang Google sa mga subsidiary ni Jasper. Ang isa sa mga bentahe ng kanyang reincarnation ay naunawaan ni Jasper ang kahalagahan ng mga operating system bago ang lahat, pati na rin ang katotohanan na ang tagalikha ng Android ay namumula rin sa Google. Pagdating sa hardware, gayunpaman, ang kanluran ay halos isang siglo na ang halaga ng teknolohikal na pagsulong sa kanila, at hindi ito magiging napakadaling malampasan ang mga ito. Itong ilang daang milyon ay hindi magiging sapat, ibinaba ni Jasper ang kanyang ulat at sumagot. Nagkatinginan sina Lance at Chad dahil hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ni Jasper. Alam ko ang tungkol sa mga stepper, at ang pinagsamang sistema ay ang pinakamahalagang bahagi ng lahat ng ito. Ang isang pondo sa pananaliksik na ilang daang bilyon sa isang taon ay hindi sapat upang bumuo ng isang bagay na tulad nito at hindi ko matandaan na si Profesor McGee ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Napangiti ng pilit si Chad sa sinabi ni Jasper at lumingon kay Lance. Sabi ko naman sa'yo diba? Huwag mo nang isipin ang pagtatangkang linlangin si Mr. Lane. Sabihin mo lang sa kanya ang iyong mga kahilingan kung ano ito. Lance then answered with an embarrassed expression, wala talagang tinatago sa'yo Mr. Lane. Sa katunayan, ang ilang daang milyon ay sapat lamang para sa mga unang yugto ng pananaliksik at pag-unlad. Sa sandaling magsisimula ang pananaliksik, tinatansya ni Profesor McGee at ng kanyang club ang pagpopondo ng hindi bababa sa 5 bilyon sa isang taon kung umaasa siyang makagawa ng anumang resulta. Pagkatapos ng lahat, kulang tayo sa isang dekada na ang halaga ng teknolohikal na kahusayan, at ang pananaliksik na karaniwang pamantayan ng kulang daan-daang pambansang eksperto. Kaya napagpasyahan ninyong dalawa na gumawa ng planong ito para patahimikin si Albert habang pinipigilan ako sa parehong oras. Tanong ni Jasper. Mabilis na sagot ni Lance, hindi namin masyadong pinag-isipan.
Ang isang research fund na ilang daang milyon ay napakalaking deal na sa anumang negosyo sa loob ng bansa. Sa makatuwid, napagtanto mo na may mali pagkatapos ng isang detalyadong pagsisiyasat sa merkado, Mr. Lane, at pinaghihinalaan namin na tatanggihan mo ang panukala. Sigurado ako na si Profesor Magee ay napipigilan din nito. Pagkasabi nito ay napabuntong hininga si Lance. Ang alam lang ng mga technician na ito ay kung paano humingi ng pera, ngunit hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera sa simula. Sino ang posibleng suportahan ang R&D na bawat isa ng bilyon-bilyon taon? Natahimik si Jasper ng mahabang sandali para pag-isipan ito bago siya tuluyang nagsalita, gayunpaman, hindi lahat ng gastos ay mababawasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1035. Parehong natigilan sina Chad at Lance sa sinabi ni Jasper. So, ay invest mo talaga ang halaga, Mr. Lane? Gulat na tanong ni Lance. Si Chad ay isang empleyadong may mataas na ranggo, kung tutuusin, kaya nagkaroon siya ng mas malawak na pananaw sa mga isyo. Kumunat ang noo ni Chad at sumagot, Mr. Lane, I don't think such a large investment is a good idea. Sigurado akong alam ninyong dalawa ang mga pangunahing kaalaman ng kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng kumpanya. Sumandal si Jasper sa kanyang office chair at humigop ng kanyang tsaa na may kasamang crescent-eyed na ngiti. Hindi kami eksaktong nasa panganib na masira ang kadena ng kapital, ngunit iyon ay dahil lamang sa lahat ng aming kumpanya ay umuunlad ng husto. Ang perang kinikita namin ay halos ganap na na-rechannel pabalik sa kumpanya. Ang aming kumpanya ng electronics ay gumagawa ng pinakamalaking kita sa lahat ng mga subsidiary, ngunit binigyan lamang nito ang pangunahing kumpanya ng 80 milyong halaga ng kita noong nakaraang buwan. Sa palagay mo ba ay kayang ilaan ng parent company ang mga ito ng bilyon-bilyon para pandohan ang pananaliksik? Nahihiyang sagot ni Lance. Ito ay higit sa lahat dahil ang pagtatayo ng bagong lugar ng pabrika ay natapos na sa Reed City. Kaya, nag-invest kami ng kaunti pa upang magdagdag ng ilang mga linya ng produksyon doon. Kinawayan siya ni Jasper at sumagot, kailangan umunlad ang kumpanya, kaya kailangan nito ng pera. Hindi kita sinisisi sa maliit na kita, ngunit sa halip ay sinasabi ko sa iyo na ang daloy ng pera ng JW Capital ay mahigpit, at hindi nito kayang bayaran ang ganoong kamahalan sa pananaliksik. Kung ganoon nga, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mong hindi lahat ng gastos ay mababawasan, Mr. Lane? Tanong ni Chad. Eksaktong iniisip mo ang ibig kong sabihin. Inilagay ni Jasper ang report sa kanyang drawer at nagpatuloy. Para sa bawat negosyo na umaasa sa advanced na teknolohiya, ang pagpopondo sa pananaliksik ay isang gastos na hindi nila kayang bawasan. Tingnan ang mga advanced na kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo at sinuri kung ilan sa kanila ang may mga pondo sa pananaliksik na kahit na hindi bababa sa 50% ng kanilang mga gastos sa pagpapatakbo. Sa isang kumpanya ng teknolohiya, ang teknolohiya sa kanilang buhay. Ang isang monopolyo sa teknolohiya ay maaaring maging ganap na walang katapusang kayamanan at isang pandaigdigang merkado na aanihin. Lahat ng mga subsidiary ng JW Capital ay naglalayon na maabot ang rurok ng kani-kanilang industriya. Hindi lang sa loob ng probinsya o bansa, kundi sa loob ng tera o maging sa buong mundo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi namin nilalayo na maging labor-intensive na mga negosyo, ngunit sa halip kumikitang mga teknolohikal na higanti na may maraming impluwensya. Napangiti si Jasper habang nakatingin kay Lance at Chad na hindi maipaliwanag na excited. Nagpatuloy siya. Bumalik ka at sabihin kay Professor Magee na alam ko ang tungkol sa kanyang kahilingan. Sabihin sa kanya na bigyan ako ng sandali at kakausapin ko siya ng personal sa lalong madaling panahon. He has my vow na sasaliksik niya ang project na ito. Okay, Mr. Lane. Sisiguraduhin kong aabisuhan siya nito, sagot ni Lance. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at nagsalita, ipauwi mo na sa akin ang lahat. Magbibiyahe ako sa Waterhoof City para makipag-ayos dito, pagkatapos ay i-update kita sa mga resulta pagkatapos. Waterhoof City para makipag-ayos. May mga stepper technician o kumpanya na makikipag-ayos sa Waterhoof City. Nagpalitan ng tingin sina Lance at Chad, ngunit matalino sila para hindi magtanong. Ngayong naayos na ang usapan, lumabas na silang dalawa sa kwarto. Saglit na nakaupo si Jasper sa opisina habang iniisip ang stepper.
Ilang minuto ang lumipas, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Zachary. Hi, Tito Lo. Naaalala ko na ang Old Master Lo ay nag-donate ng stepper sa ilang taon na nakakaraan, tama ba? Nagpatuloy si Jasper matapos marinig ang tugon mula sa kabilang linya. Haha, alam ko na ito ay isang lumang aparato mula sa mga dekada na ang nakakaraan. Ngunit ang matandang master ay may kakayahan at mga kontak upang makakuha ng isang stepper sa bansa. Ito ay isang bagay na maaari lamang pangarapin ng karamihan. Alam ko na ang kanluran ay may blockade ng teknolohiya sa stepper, kaya hindi ko nagagawang maghanap ng stepper sa labas ng bansa. Sa halip, iniisip ko na marahil ang Hoofmorn University ay maaaring magkaroon ng ilang mga resulta pagkatapos ng pagsasaliksik sa stepper sa loob ng maraming taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1036. Oo, mayroon akong mga plano na magdala ng isang club para magsagawa ng pananaliksik kasama nila. Handa akong mag-invest ng mga astronomical na halaga dito. Ito ay magiging isang kahanga-hangang bagay kung magtatatagumpay tayo. Nangangahulugan ito na ang JW Electronics ay nakalusot sa blockade ng teknolohiya at mamarkahan ang isang pagbabago kung saan sa wakas ay makakarating sa JW Electronics sa internasyonal na merkado. Sige, salamat sa iyong problema, Uncle Lo. Maglalakbay ako kaagad sa Waterhoof City para makipag-ugnayan sa kanila. Pagkababa ng telepono, nakatayo lang si Jasper para lumabas ng kwarto nang muling tumunog ang kanyang telepono. Natigilan si Jasper dahil galing kay Gale ang tawag sa telepono, na matagal nang hindi nakakausap ni Jasper. Old Master Hurlbut, may dahilan ba na nag-ukol ka ng oras sa abalang schedule mo para kausapin ako ngayon? Habang sina Gale at Old Master Lo ay matatanda sa parehong henerasyon, tiniyak ni Jasper na mapanatili ang sapat na distansya sa mga negosyanteng hadak na ito ay gustong maliitin ang nakababatang henerasyon dahil sa kanilang kakulangan ng karanasan. Ang mga tusong negosyanteng tulad niya ay walang awa, at wala silang iniwan na labi ng nilamon nila ng buo ang iba. Kunin halimbawa ang minahan ng aluminyo ni Conrad na pinaghirapang muli noon ni Jasper. Ito ay isang minahan ng aluminyo na walang labis na halaga ng pag-unlad, ngunit gumastos si Gale ng kaunting pera upang maipasa ito kay Jasper. Naalala ni Jasper na nalilito siya kung bakit magagastos ng malaki ang matanda gayong wala naman gaanong kita mula rito. Kahit na nakuha ni Gale ang pagmamay-ari ng minahan ng aluminyo, gagawin niya. Kailangan pa ring ibawas ang inflation at interes mula sa mga natitirang extractable ores. Hindi niya alam kung bakit naging matigas ang ulo ni Gale sa aluminum mine. Gayunpaman, ang ginawa ng matanda sa minahan pagkatapos ay ganap na natigilan si Jasper. Itinuro din ito kay Jasper ang pagkakaiba niya sa mga negosyanteng ito. Ang matanda ay walang pagnanais na ipagpatuloy ang pagbuo ng minahan. Sa halip, agad niyang hinati ang kumpanya ng pagmimina sa 17 o 18 mas maliliit na kumpanya, bawat isa ay may hawak na kakaunting kalidad at karapatan sa ari-arian. Pagkatapos ay ganap niyang inayos ang mga ito at naghanap ng ilang nakalistang kumpanya ng pagmimina upang ibenta ang mga ari-arian. Ang mga nakalistang kumpanya ay naglabas ng mga pahayag na nagsasabing nakabili sila ng mga pagkukulang ng pagmimina, at ang kanilang mga presyo ng pagbabahagi ay agad na tumaas. Nakagawa si Gale ng 800 milyon sa split at reorganization na ito. Win-win situation iyon. Ang tanging mga taong natalo ay mga mamumuhunan. Gayunpaman, kahit para sa kanila, ang mga presyo ng kanilang mga bahagi ay tumaas. Sa pamamagitan ng pinakamalaking insidenteng ito, naniwala si Jasper na walang alinlangan na si Gale ang halaga ng figurine ng Haddock Chamber of Commerce. Nagawa ng matanda na gumamit ng kalupitan at katusuhan para mapakinabangan ang kanyang kita sa Haddock Chamber of Commerce. Ikaw ay naglalagay ng iyong bantay laban sa mahal na matandang akin, hindi ba, tusong bata? Napawi ang tawa ni Gale sa kabilang linya. Nagpasya si Jasper na maaari siyang umupo muli para sa tawag sa telepono na ito at sumagot ng may matingkad na ngiti, Old Master Hurlbut, mas gusto mong magtrabaho sa iyong sarili at umupo upang tamasahin ang mundo sa paligid mo. Ngunit bata pa ako at mahilig akong gumalaw at gumawa ng kalituhan. Magkaiba kami ng mga tao, kaya walang tiwala sa pagitan namin, at hindi rin kailangan na magbantay. Humalaklak si Gale at sumagot, hindi na kailangang magplano, tusong bata. Hinanap kita sa pagkakataong ito na may tiyak na layunin sa isip.
Nakalimutan mo na yata ang posisyon mo, hindi ba? Nalilitong tanong ni Jasper, anong posisyon, Old Master Hurlbut? Ikaw pa rin ang vice-presidente ng Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City Branch. Sumang-ayon kang kunin ang posisyon na ito noon, ngunit hindi ka pa dumaan sa mga pintuan ng Waterhoof City Branch kahit isang beses. Hindi ba masakit sa iyong konsensya na magsinungaling sa isang matandang lalaki na nabubuhay na sa kanyang huling taon? Nagkunwaring nabigla si Jasper habang sumagot, I'm inosente, Old Master Hurlbut. Masyado lang akong naging abala lately. Sige, hindi ako pumunta para marinig ang mga palusot mo. May nangyari sa Chamber of Commerce. Kailangan ka namin doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1037. Agad namang nagtaas ng bantay si Jasper nang marinig niya itong sinabi ni Gale. Sabihin mo, Old Master Hurlbut. Nakikinig ako, wika ni Jasper. Nanlumo si Glare nang marinig niyang itinikom ni Jasper ang kanyang pangangunit hindi ito nangako na haharapin ang bagay na iyon. Sino man sa kanyang hindi mabilang na mga mag-aaral sa Haddock Chamber of Commerce sa sandaling ito ay nangangako at nanunumpa sa kanilang buhay na haharapin ng maayos ang usapin kung bibigyan niya sila ng pagkakataong magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, palaging kumikilos si Jasper na para bang handa siyang saktan ni Gale anumang oras. Ang isang asset forum conference ay gaganapin sa loob ng 2 araw at kailangan kung dumalo ka dito bilang kinatawan ng Haddock Chamber of Commerce, dumiretso si Gale sa punto. Ang Theo Chamber of Commerce ang nagdaraos ng conference. Kahit na nakabase sa Cavern City, nagpasya silang idaos ang komperensya sa Waterhoof City, sa teritoryo ng Chamber of Commerce ng Haddock. Nagpadala pa sila ng mga imbitasyon na may napakalaking kilig. Iyon ang dahilan kung bakit ang Waterhoof City Branch ay kailangang magpadala ng isang makapangyarihang kumakatawan sa atin. Gayunpaman, walang angkop para sa tungkulin sa sangay. Pinag-isipan ko na at ikaw lang ang makakagawa nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper sa sinabi ni Gale. Old Master Hurlbut, nilinaw ko nang pumayag akong kunin ang tungkulin bilang vice-presidente ng Kamara. Nandito lang ako sa pangalan at hindi ako makikialam o makikisali sa alinman sa mga partikular na negosyo ng Kamara. Hindi ako isang negosyante mula sa Haddock, kung tutuusin. Hindi tama para sa akin na dumalo sa komperensyang ito. Ang Asset Forum Conference na ito ay mahalagang labanan sa pagitan ng Theo at Haddock Chambers of Commerce, hindi ito angkop para sa isang kabataang tulad ko na sumali. Tila inasahan na ni Gale ang pagtanggi ni Jasper at mahinahong sumagot, pumayag ka rin na akuhin mo ang responsibilidad at trabaho ng isang vice-presidente ng Kamara. Hindi ko sana hihilingin sa iyo na kunin ang posisyon kung hindi man. Ang tanging dahilan kung bakit ang Theo Chamber of Commerce ay maglakas loob na magsagawa ng isang Asset Forum Conference sa Waterhoof City ay dahil napagtanto nila na ang Haddock Chamber of Commerce ay kasalukuyang naiwan na walang malakas na pinuno. Matanda na ako at kakaunti na lang ang mga matagumpay sa susunod na henerasyon, wala sa mga ito sa Waterhoof City. Samantala, ang henerasyon pagkatapos nito ay hindi pa lumalaki at nagtatatag ng kanilang sarili. Malaki ang labanan sa pagitan ng mga kamara ng komersyo at kinasasangkutan nito ang interes ng hindi mabilang na mga tao. Ito ang dahilan kung bakit kailangang magpadala ang Waterhoof City branch ng isang dadalo, at dapat manalo rin ang kinatawan. Ikaw lang ang nababagay sa trabaho. Ayaw pumasok ni Jasper sa labanang ito bilang nakasangla ni Gale, kaya gusto niya itong itakwil kaagad. Gayunpaman, nagpatuloy si Gale bago pa makapagsalita si Jasper. May utang na loob ako sa iyo pagkatapos nito. Agad namang nagbago ang isip ni Jasper pagkatapos nito. Si Gale ay isang tusong tao, ngunit tinupad niya ang kanyang mga pangako. Ito ay maliwanag mula sa sitwasyon sa pamilya Hall. Tinulungan ni Gale ang lalaki kahit na nanganganib na kutsain siya ng iba dahil sa walang hiyang pang-aapi sa isang mas mahina. Lahat ay dahil may utang siyang pabor sa pamilyang iyon. Sa mga mahahalagang panahon, ang isang pabor mula sa isang tulad ni Gale ay maaaring magresulta sa mga hindi inaasahang resulta. Maaari akong pumunta at gawin ang aking bahagi, ngunit mayroon akong isang maliit na kahilingan. Ang sangay ng Waterhoof City ay hindi na magdulot sa akin ng anumang mga problema sa hinaharap, nagsalita si Jasper.
Hindi nakalimutan ni Jasper na pagkatapos na maalis ang pamilyang Hall, naghihintay pa rin sa Waterhoof City branch ng Haddock Chamber of Commerce ang pamilya Gardner. Doon, kinuha ni Norman ang posisyon ng Pangulo. Sige, naunawaan ni Gail ang ipinahihiwatig ni Jasper at mahinahong sumagot, sino mang nagdudulot ng kaguluhan sa iyo mula ngayon ay magdudulot din ng kaguluhan sa akin. Nagaan ang loob kong marinig iyon, Old Master Hurlbut, ngumiti si Jasper. Hindi magiging madali ang pagmamay-ari ng isang pabor mula sa akin, tusong bata. Papadalhan kita ng branch ng impormasyon tungkol sa conference forum ng asset mamaya. Seryosohin mo ito, kung hindi, hindi lang ako ang mawawalan ng pag-asa. Gagawa ka rin ng tanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1038. Halatang wala sa magandang mood si Gail, kaya ibinaba niya kaagad ang telepono. Halos oras na para mag-clock out nang matapos ang dalawang tawag. Pinuntahan ni Jasper si Wendy at hindi nagtagal ay sabay na umuwi ang dalawa. Nakauwi na rin si Dawson nang makarating sila sa bahay. Malaki ang naitulong mo sa akin sa 1 bilyong halaga ng pondong iyon, Uncle Schuler. Pero baka kailangan ko pa ng kaunti bago kita mabayaran sa susunod na buwan, wika ni Jasper habang naglalakad papasok sa bahay kasama si Dawson. Sa totoo lang, hiniram ni Jasper ang 1 bilyong puhunan kay Abilon mula sa kanyang magiging biyenan. Kinawayan siya ni Dawson at sumagot, "Take your time. Alam mo kung paano ito sa industriya ng supermarket. Ang mga huling bagay na kulang sa atin ay mga tindahan at pera. Hindi sa banggitin na ang perang ito ay magiging sa inyong dalawa isang araw. Inaabot ko lang sa'yo ng maaga." Tumawa si Jasper at hindi tumanggi. "Sige, kunin ko na itong investment. Bigyan mo ako ng 1 buwan at kikita ako ng malaki. Dapat ay mabayaran kita ng 2 beses kung walang nangyaring masama." Habang walang pakialam si Dawson na bigyan si Jasper ng 1 bilyong summer dollars, naka-arko pa rin ang kanyang mga kilay nang marinig ang pahayag ng nakababatang lalaki. Alam ni Dawson kung paano ginawa ni Jasper ang kanyang unang kapalaran, kaya agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Jasper sa paggawa ng malaking pera. "Mag-ingat ka. Ang industriya ng kapital sa pananalapi ay hindi naiiba sa isang malaking legal na tinatamo ng pagsusugal. No one can promise to win forever," paalala ni Dawson. Ngumiti si Jasper at sinabing, "Alam ko. Hindi ako kikilos ng walang lubos na katiyakan." Tumanggo si Dawson nang marinig ito. "Mabuti. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol dito pagdating sa iyo." Hindi nagtagal ay magkasamang naghapunan ang pamilya ng tatlo at si Tiffany. Pagkatapos kumain, tinawagan ni Jasper si Tiffany sa study. "Kailangan ko pang maghugas ng mga kubyertos, Jasper," mahinang wika ni Tiffany. Sagot ni Jasper na may crescent-eyed na ngiti, "That can wait." Mukhang abala ka sa hapunan, na parang may iniisip ka. Maaari mo akong laging kausapin tungkol dito kung gusto mo, o ang kuya mong si Schuler kung hindi ka komportable na kausapin ako tungkol dito. At saka, nakapagdesisyon ka na ba sa bagay na iminungkahi ko sa iyo noong nakaraan? Tungkol sa pagpasok sa unibersidad. Napahawak ang daliri ni Tiffany sa kanyang damit nang marinig niya ito at mahinang sumagot, "Ito talaga ang iniisip ko. Gusto kong mag-aral, Jasper." Nag-ipon ng lakas ng loob si Tiffany para sabihin ang huling salita. "Pero feeling ko sobra-sobra na ang utang ko sa iyo, Jasper." Ako, hindi mapakali. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper sa sinabi ni Tiffany. "Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, pero sinabi ko sa iyo noon, pinapahiram ko lang ang pera sa iyo, at babayaran mo rin ako sa huli. Kaya hindi mo kailangang maramdaman na may utang ka sa akin." Sumagot si Tiffany sa isang salungat na tono, "Pero bakit napakabuti mo sa akin kung wala kang dahilan, Jasper? Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi kong naaalala mo ako ng isang tao mula sa nakaraan?" Tanong ni Jasper. Natigilan si Tiffany at napapikit siya sa pagkalito. "Huwag mo nang masyadong isipin. Dahil nakapagdesisyon ka na, ako na ang mag-aayos para sa iyo. Maglalakbay pa rin ako sa Waterhoof City bukas, at makikipag-ugnayan ako sa Hoofmorn University. So, tutulungan kitang kontakan sila para sa enrollment mo," nakangiting sabi ni Jasper. Napanganga si Tiffany sa gulat. Hoofmorn University. Iyon ang pinakamahusay na unibersidad sa bansa, si Jasper, posible ba iyon?
Ang mga superpower ay umiiral sa mundong ito, at ang isa sa kanila ay tinatawag na pagkakaroon ng pera. Tumawa si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1039. Salamat, Jasper. Biglang bumangon si Tiffany at yumoko si Jasper. Si Jasper ay likas na umakyat upang pigilan siya, ngunit agad siyang umatras pagkatapos gawin ang unang hakbang. Nakatayo sa pwesto, tinanggap niya ang pana ni Tiffany. Alam niya na ang hindi pagtanggap ay mas lalong hindi mapalagay si Tiffany. Kaya naman, maaari na rin niyang tanggapin iyon dahil ito ay magpapagaan ng pakiramdam ni Tiffany. Sa katunayan, nakahinga ng maluwag ang dalaga pagkatapos yumoko habang tinitigan ng husto si Jasper. Sabihin mo lang kung magkano ang perang ginamit ko pagdating ng panahon, Jasper. Kakalkulahin ko ang kabuuan at magsusulat ng IOU. Magsisimula na akong magtrabaho pagkatapos ng graduation para mabayaran kita. Hindi kita sisingilan ng interes, ngunit kailangan mong bayaran ang prinsipal, sagot ni Jasper na may ngiti sa mga mata. Masiglang tumango si Tiffany nang marinig ito. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng study room. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? May narinig ako tungkol sa isang IOU. Tanong ni Wendy sabay pasok sa kwarto. Sabi ni Jasper tutulungan niya akong mag-enroll sa isang universidad, kaya susulat ako ng IOU para kay Jasper at sa iyo, Kuya Schuler, mahinang wika ni Tiffany. Sinulyapan ni Wendy si Jasper ng masinsinan at sinabing, napakaganda na gusto mong mag-aral. May major ka bang interesado? Napa-facepalm si Jasper sa sinabi nito. Mas detalyado nga si Wendy kaysa sa kanya pagdating sa mga bagay na ganito. Ang naisip lang niya ay i-enroll si Tiffany sa isang universidad, pero nakalimutan niyang tanungin ito kung ano ang gusto nitong major in. Kung iisipin ang personalidad ni Tiffany, pipilitin lang niyang mag-aral kung ito ay major na hindi niya gusto. Salungat ito sa orihinal na intensyon ni Jasper. Pwede ba akong mag-aral ng law? Tanong ni Tiffany. Lumiwanag ang mata ni Wendy at nagsalita, law is a major overlooked by many people, so it's in very need of great talents. Ang pagkakaroon ng isang degree sa batas ay makakatulong din sa iyo ng malaki sa iyong karera sa hinaharap. Hindi ko makita kung bakit hindi. Kung makapasa ka sa judicial examination kapag natapos ka, malaki ang maitutulong sa iyo kung magpapatuloy ka sa pag-ako ng isang legal na posisyon sa isang kumpanya, maging abogado sa isang law firm, o maging opisyal ng gobyerno. Wala akong pagnanais na magtrabaho sa gobyerno o maging abogado, pero kukuha ako ng judicial at bar exam. Gusto kong magtrabaho sa legal team ng kumpanya mo, matapang na wika ni Tiffany. Ngumiti si Jasper. Ambisyoso ka, ang galing. Hindi sa banggitin ang kasalukuyang legal na club ng JW ay mahina pa rin, kaya tiyak na kailangan nitong palakasin sa hinaharap. Gayunpaman, hindi madali ang pagkuha ng judicial examination. May tiwala ka ba dito? Nahihiyang sagot ni Tiffany, I love law. Naisalo ko pa nga ang kalahati ng mga karaniwang tuntunin ng batas sibil. May tiwala ako. Pagkaraan ng kaunting usapan, nagdahilan si Tiffany. Kakaalis pa lang ni Tiffany nang pumikit si Wendy at umakbay para tumayo sa harap ni Jasper. Magkalapit na nakatayo sina Wendy at Jasper, to the point na ramdam na nila ang hininga ng iba sa kanilang mukha. Gayunpaman, hindi na nililigawan ni Wendy si Jasper ngayon dahil may mga itatanong siya. Naramdaman din ni Jasper na makitang naasar si Wendy, at ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, bakit ka ganyan makatingin sa akin? May kasalanan ka ba? Tanong ni Wendy. Mataimtim na sumagot si Jasper, bakit ako majay guilty kung wala naman akong ginawang mali? Nagkasala ka, pinaikit ni Wendy ang kanyang mga mata at nagsalita ng may katiyakan. O hindi ka naman umaarte ng ganito? Tell me, ano ang plano mo kay Tiffany? Exasperated na sagot ni Jasper nang marinig niya ito, she's just a young lady who came out to work after high school. Nakikiramay ako sa background ng pamilya niya kaya gusto kong tumulong kung saan ko kaya. Ano pang plano ko? Nagdududang tumingin si Wendy kay Jasper at sinabing, hindi, masasabi kong iba ang reaksyon mo noong makilala mo si Tiffany. Parang matagal mo na siyang kilala, pero si Tiffany parang hindi ka na maalala. Jasper, nanliligaw ka, hindi ito isa sa mga amnesiac female lead na genre na drama, di ba? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper. Ang ganda ng imahinasyon mo.
Sabihin mo may babaeng lead, ikaw pa rin, no? Mukhang nasiyahan si Wendy sa sagot ni Jasper dahil ang sagot niya, huwag mo nang isipin si Tiffany sa ganoong paraan. Masyado pa siyang bata at walang alam. Hindi ko siya iisipin ng ganoon kahit na hindi siya clueless, umiling si Jasper, hindi ba kung anong uri ako ng tao? Alam ko, kaya naman binibigyan kita ng pahayag na ito para pigilan ka, mariing wika ni Wendy. Nang maalala niya sina Anna at Celine, agad na sumuko si Jasper at hindi niya nagawang pabulaanan. Moving on, tulungan mo akong mag-impake ng 2 damit, pwede ba? Agad namang iniba ni Mr. Lane ang usapan. Gaya ng inaasahan, saglit na natigilan si Wendy bago siya bumalik sa atensyon. Saan ka pupunta? Kailangan kong bumiyahe sa Waterhoof City bukas. Medyo may mga bagay na kailangan kong gawin kaya maaaring tumagal ng ilang araw. Kailangan ko ring tingnan ang skyscraper. Hiniling sa akin ng construction team doon na magkaroon ng pangalan para sa gusali. Any suggestions? Tanong ni Jasper. Wendy titled her head and thought about it, the tallest building in the world, huh? JW Tower. Teka, hindi. Ang gusaling ito ay dapat na maging isang landmark, pinakamahusay na gusali ay hindi sumisigaw ng JW. Sang-ayon ni Jasper. Ang modelo ng skyscraper ay nasa kung ano ang maituturing na bahagi ng mga karagdagang asset ng kumpanya. Dapat itong ituring bilang isang independenteng asset. Ang pinakamahalagang aspeto ng gusaling ito ay ang pangkalahatang impluwensya nito, kaya't kinakailangan nito ng isang independenteng aspeto, isa na walang kinalaman sa JW kung maaari. Tingnan kung paano pinangalanan ang mga nakaraang matataas na gusali sa mundo. May dahilan kung bakit wala sa kanila ang pinangalanan na may anumang pagtukoy sa kanilang mga pangunahing negosyo. Limitahan nito ang potensyal ng mga gusali kapag pinangalanan ito ayon sa negosyo, at maaapektuhan din nito ang mga uri ng mga nangungupahan na gustong umupa ng mga lote dito. Walang gustong address ng opisina ay nasa ilalim ng pangalan ng ibang kumpanya. Kung gayon, paano ang World Financial Center? Mungkahi ni Wendy. Sa tingin ko may mga katulad na gusali sa mga pandaigdigang sentro ng pananalapi sa ibang bansa. Higit pa rito, sa tingin ko ay makakabuti ito sa JW at Waterhoof City na magbigay ng impresyon na parang aming gusali ay tanging sentro ng pananalapi sa bansa. Dahil ipinahihiwatig nito ang Waterhoof City ay maihahambing sa matagal na malalaking lungsod sa pananalapi sa kanluran. Mukhang maganda, ngumiti si Jasper, gayunpaman, nag-aalala na ako sa pangalang ito ay medyo napakahusay. Makikipag-usap ako sa mga tao sa Waterhoof City mamaya, ngunit ito ay dapat na maayos. Sino pa ba ang karapat-dapat sa ganoong paraan, pangalan kung hindi ang pinakatanyag na gusali sa mundo, di ba? Ako na mag-impake ng mga damit mo. Aalis ka ba bukas? Tanong ni Wendy habang tumatayo. Bukas ng umaga, tumanggaw si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1040. Maagang umalis sina Jasper at Julian kinaumagahan, sakay ng Bentley habang papunta sila sa Waterhoof City. Jul, nabalitaan ko kay Wendy na sinusubukan ka ng kapatid mo na mag-blind date ulit. Biglang may naisip si Jasper habang papasok sila sa highway, kaya tinanong niya si Julian na may halong ngiti sa labi. Si Julian ay nasa magandang kalooban ngayong umaga, ngunit ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim sa pagbanggit ng pakikipag-date. Matagal nang magkakilala sina Jasper at Julian at ang kanilang relasyon ay mas katulad ng pagkakaibigan kaysa sa isang employer at empleyado. Kaya naman, mas kaunting mga inhibitions sa pagitan ng mga pribadong pag-uusap ng duo. Agad na nagreklamo si Julian, sinabi ko na sa kapatid ko na ayaw kong makipag-date ng ganoon kaga, magpakasal. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya. Ikaw lang ang nag-iisang anak ng pamilya logger. Ang mga nakatatandang kapatid na babae ay may posibilidad na gampanan din ang tungkulin ng ina sa pamilya, kaya syempre mag-aalala siya para sa iyo, sagot ni Jasper. Napabuntong hininga si Julian at nagreklamo, busy ako sa trabaho at wala akong panahon para makipag-deal sa mga babaeng iyon. Maaari silang maging napaka-demanding kung minsan maaari ko ring sanayin ang kaunting natitirang oras na mayroon ako. Iritadong sagot ni Jasper, ipagpapatuloy ba ng training ang bloodline ng pamilya mo? Makakahanap ba sa iyo ng mapagmahal na asawa ang pagsasanay?
Ang pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak ay dapat maranasan ng lahat. Minsan kailangan lang ng mga tao ang kumpanya ng iba pang bahagi, iba ito sa kumpanya ng mga kaibigan at pamilya. Nagmamaktol si Julian sa sinabi ni Jasper, titingnan ko lang kung saan ako dadalhin ng tadhana. I've actually met few girls pero wala sa kanila ang nakaramdam ng tama. Lumapit lang sa akin ang mga babaeng ito dahil nagtatrabaho ako sa tabi mo, Jasper. Dumating sila na may lihim na motibo. Kumikita ka ng ilang daang libo taon-taon, kaya dapat ay medyo nakaipon ka, di ba? Ngumiti si Jasper. Inosenteng tumawa si Julian at sumagot, ang kapatid ko ang nag-iipon ng pera ko para sa akin. Balita ko kumita na ako ng mahigit 1,000,000 ngayon. Si Julian ay maaaring ituring bilang isang maliit na mayamang lokal na tao na higit sa 1,000,000 summer dollars sa mga ipon noong taong 2000. Ang ganda niyan. Napakagaling ng kapatid mo sa pamamahala ng pera. Ito ang iyong magiging ipon na ay lalaan sa kasal at pakikipag-date. Pero gaya nga ng sabi mo, hayaan mo ang tadhana ang magdesisyon. Sino ang nakakaalam, baka makakita ka ng taong gusto mo sa malapit lang. Sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong ko balang araw. Ako ang magiging wingman mo. Tumawa ng malakas si Jasper. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa, at pagkatapos ng ilang oras, nakalabas na sila sa highway at pumasok sa overpass papunta sa Waterhoof City. Jasper, pupunta ba tayo sa hotel o sa ibang lugar muna? Tanong ni Julian. Sa construction site muna ng skyscraper. Pwede tayong mag-lunch around the area bago tayo pumasok sa trabaho sa hapon, sagot ni Jasper. Pagkatapos ay nagbago ng direksyon si Julian at pumunta sa sentro ng lungsod ng Waterhoof City. Ang pagtatayo ng skyscraper na ito ay hindi lihim sa Waterhoof City. Alam ng lahat ng kumpanya at individual na medyo may kakayahan ang tungkol dito, pati na rin ang sino mang nagtatanong lang. Kaagad nilang malalaman na ang may-ari ng malaking kumpanya ay gustong magtayo ng mga gusali sa mundo. Kahit gaano kainggit ang mga taong ito, nabighani din sila nang malaman na ang Summerland ay gumawa ng mga nakatagong talento. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring magtayo ng mga gusali sa mundo dahil lamang sa gusto nila. Di nagtagal, maging ang mga karaniwang tao ay nabigla sa construction, at ang Waterhoof City ay mabilis na nabulabog sa balita ng konstruksyon. Agad na sinamantala ng mga taong mas nakakaalam ang pagkakataon na ipakalat ang maliliit na tsismis na alam nila. Isang bagay tungkol sa construction party bilang isang trust fund child mula sa isang mabigat na pamilya, o tungkol sa isang away na kinasasangkutan ng malaking halaga ng suporta sa likod ng bawat party, at mga tsismis tungkol sa isang bagay na ginawa ng isang makapangyarihang tao sa gitna ng lahat ng ito. Mabilis na kumalat ang tsismis sa lungsod. Sa kabila ng lahat ng ito, ang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan ay ang pinakamahalagang gusali sa mundo na itinayo sa kanilang lungsod ay isang bagay na maipagmamalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1041. Sa ordinaryong umaga na ito, dumating si Jasper sa construction site kasama si Julian. Hindi niya ipinaalam kahit kanino ang kanyang pagdating at pumunta siya upang tumingin sa paligid ng mag-isa. Ang skyscraper ay nakuha na ang unang hugis nito at ang konkretong pundasyon ng pangunahing construction site ay kumpleto na. Sa pamamagitan nito, ang isang katlo ng 666 na meter skyscraper ay naitayo na. Ang nakakapasong araw ay sumikat sa ibabaw ng construction site at hindi mabilang na mga manggagawa ang abala sa lahat ng sulok ng site. Maririnig din ang tahimik na dagandong ng mga makinarya. Ang mga materyales sa construction ay inilatag sa lahat ng dako at mayroong 6 na tower crane na kasing taas ng mga gusaling tumatakbo sa site. Lahat ng ito ay pera, bumantong hininga si Jasper habang nakatingala sa mga tower crane na nakasabit sa hangin. Ang mga tower crane na ito ay inupahan sa lingguhang pag-upa. Ang pag-install ay 200,000 bawat isa at ang pag-upa ay isa pang 100,000 hindi alintana kung ito ay ginamit o hindi. Kailangan ding bayaran ni Jasper ang mga operator ng mga tower crane na ito, at bawat bihasang operator ay 1,000 bawat hindi bababa sa 30 buwan. Kasalukuyan din itong taong 2,000. Gumastos si Jasper ng 3 milyon bawat buwan sa gastos na ito lamang. Nasasaktan ng lalaki ang kanyang puso sa pag-iisip ng mga gastusin sa panahon na ito kung saan masikip ang pera. Gayunpaman,
Ang mga gastos ngayon ay wala kung ikukumpara sa mga kita na makikita niya kapag nagtagumpay siya. Hoy! Hey! Hey! Sino kayong mga tao? Ito ay isang construction site, lahat kayong walang kaugnayang tao ay kailangang umalis. Nakarinig si Jasper ng sigaw mula sa likuran habang pinagmamasdan ang pagkakagawa. Lumingon siya upang makita ang isang manggagawang namamahala sa site na lumakad at nagsalita ng hindi maganda. Gayunpaman, hindi nagalit si Jasper kahit na siya ay itinaboy ng walang galang, lalo na't hindi ginagawa ng lalaki ang kanyang trabaho. Sa halip, isang crescent-eyed na ngiti ang isinagot ni Jasper, nakatingin lang ako habang naglalakad ako. Pupunta ako ngayon. Kinawayan siya ng trabahador at sinabing, kumuha ka na, hindi namin mapapanagatan kung may mangyari sa iyo. Hindi ko kayo maintindihan. Ano pa ang dapat panoorin? Ganun pa man, lumilitaw na lang kayo every other day para tumingin sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ni Jasper nang marinig niya ito, at ngumiti ang lalaki sa manggagawa ng isang sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Maraming tao ba ang pumupunta para tumingin sa paligid, sir? Nang makitang sigarilyong CW iyon, agad na lumiwanag ang ugali ng manggagawa at sumagot siya. Eksakto. Maayos pa rin sa simula noong mga curious na tao lang ang pumapasok dahil sa curiosity, pero nagbago ito nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao para kumuha ng litrato. Wala silang sinasabi o ginagawa kundi magpa-picture. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga taong iyon? Tingnan mo kung gaano kadelikado ang construction site. Ang rebar, konkreto, at mga istrukture ay lahat ay itinataas ng mga crane. Paano kung may mangyari at hindi sinasadyang masaktan natin ang isang tao? Sino ang mananagot para dito? Marami nang nagsasabi na may mali sa vibes dito at may masamang mangyayari. Mababaliw tayo kung may nangyari talaga. Marami na ang nagsasabi na may mali sa vibes dito at may masamang mangyayari. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at inulit ang parirala. Sa sandaling ito, kahit si Julian ay napagtanto na may isang taong nagtatangkang lihim na sabotahe ang skyscraper o atakihin si Jasper mismo. Pagdating sa construction sa loob ng bansa, para sa komersyal o residential na paggamit, o kahit na pabahay na itinayo ng mga magsasaka para sa kanilang sarili, mayroong isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Isang pinagmumultuhan na lokasyon. Mas gugustuhin ng mga kababayan na maglaro ng ligtas kaysa magsisi sa bandang huli. Kaya sa sandaling pinaghihinalaang pinagmumultuhan ang anumang construction, tiyak na magsisimulang iwasan ito ng mga tao. Kung lalabas ang ganoong isyo, ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay ang pagkukomento at paninirang puri ng mga tao tungkol dito habang ang pinakamaraming sitwasyon ng kaso ay magsasabi ng maagang pagtatapos sa proyekto ng konstruksyon. Ang utak sa likod nito ay talagang walang awa. Gayunpaman, tila napagtanto ng manggagawa na siya ay nagkamali. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya at lumilinaw na sana ang sarili ng makarinig sila nang biglang sumigaw mula sa kabilang dulo ng construction site. Ay hindi, may nahulog mula doon. Mamamatay na yata siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1042. Ang sigaw ay naging sanhi ng kaguluhan sa buong site. Hindi mabilang na mga manggagawa ang sumugod patungo sa lokasyon at agad na nagkagulo ang maayos na construction site. Nagmamadaling pumunta sina Jasper at Julian sa pinangyarihan ng mangyari iyon, kaya hindi man lang sila mapigilan ng trabahador kanina. Not that he had the time dahil agad siyang sumugod sa opisina para hanapin ang kinauukulan. Sanay pa rin si Julian, kaya mabilis siyang tumakbo at naunang nakarating sa pinangyarihan. Napasulyap siya at agad na tumalikod para pigilan si Jasper. Huwag kang tumingin, Jasper. Medyo nakakabahala. Itinulak ni Jasper si Julian at naglakad pasulong. Ang sumunod niyang nakita ay mas nakakatakot kaysa sa isang eksena mula sa isang horror movie. Pagkahulog mula sa mataas na taas, tiyak na namatay ang lalaki kung hindi dahil sa guardrail at safety net sa paligid ng construction. Nakita ni Jasper ang isang binata na nakahandusay sa sahig, ang kanyang katawan ay nabaluktot sa isang kakaibang anggulo habang ang mahihinang ungol ay kumawala sa kanyang bibig habang siya ay nanginginig sa kinatatayuan. Ang tanawin ay nagulat sa marami sa mga manggagawang sumugod. Bagamat karaniwan ang nangyayari ang mga aksidente sa mga construction site, ibang-iba ang pakiramdam na makita ito ng sariling mga mata. Namutla rin ang kutis ni Jasper.
Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito sa sarili niyang mega skyscraper. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ipinaliwanag nito kung bakit ayaw niyang makita ito ni Julian. Noon lang, sumugod din ang security officer at project manager na namamahala sa site. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa kalunos-lunos na tanawin. Ang security officer ay isang lalaking may kasanayan sa pagsasanay, kaya agad siyang sumigaw, "Huwag kang maghanap." Bumalik ang lahat, i-secure ang lugar at pansamantalang itigil ang lahat ng construction work. I-dial ang 911. Sa ilalim ng pagsisikap ng opisyal ng seguridad at isang grupo ng mga opisyal na namamahala sa pag-aayos ng site, hindi nagbabalik ang order sa lugar. Nang malapit nang kumalma ang mga bagay, may isang mag-asawang tumakbo mula sa malayo. Nakasuot sila ng mga construction jacket, kaya nagpahiwatig na sila ay mga manggagawa dito. "Oh, anak ko," napatingin ang babae sa binata na nakahandusay sa lupa at humagulgol. Bilang isang ina, isang sulyap lang ang kailangan niya para malaman niya ang kanyang anak. Susuntukan na sana niya ang mahina nitong katawan, pero pinigilan lang siya ng security officer. "Mangyaring huminahon, ginang," wika ng security officer. "Paano ako kakalma? Anak ko yan." Umiyak ang babae. Namutla at nauutol ang lalaking nasa tabi niya habang nagtatanong, Paano nangyari ito? Maayos naman siya kaninang umaga. Paano siya biglang nahulog? May mga nagsasabi na bad vibes ang construction site namin, nagalit kami sa mga Diyos. Hindi naman siguro totoo, di ba?" May biglang nagtanong mula sa gitna ng karamihan. Ang mga salita ay naging dahilan upang agad na magbago ang ekspresyon ng lahat. Araw ng tanghali at ang araw ay sumisikat sa itaas, ngunit ang lahat ay tila nakakaramdam ng malamig na bugzo ng hangin mula sa ilalim ng kanilang mga paa hanggang sa kanilang mga ulo. "Anong kalokohan yan?" Sumigaw ang security officer, "Ito ang ika-21 siglo. Anong uri ng medieval superstition iyan? Walang sino man ang pinahihintulutang magsalita tungkol dito, at susundan ko ang sino mang mag-uulit nito." Naiintindihan. Bilang taong namamahala sa kaligtasan ng lugar ng construction, ang mga salita ng lalaki ay may kaunting pag-aatas. Kaya naman, agad na tumikom ang lahat. At least, walang magsasalita tungkol dito sa harap niya. Ang nangyari sa pribado ay lampas sa kontrol ng security officer. Nakipagpalitan ng tingin sa project manager, magsasalita na sana ang security officer nang makita niya sina Jasper at Julian na nakatayo sa gilid. "Saan galing kayong dalawa?" Tanong ng security officer na nakakunot ang noo. Huminahon na rin ang nerbiyos ni Jasper at sumagot siya, "Naglalakad lang kami kaya pumunta kami dito para tingnan." Nagbago ang ekspresyon ng security officer at galit na nagtanong, "Sino ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan ngayon?" Agad namang nagtaas ng kamay ang trabahador na kausap ni Jasper para umamin, "Ako ito." "Papatayin ka ba nito kung gagawin mo ng maayos ang iyong trabaho?" Pinagalitan ng security officer, "Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag papasukin ang mga tagalabas? Ngayon hindi lang sila nasa loob kundi nasangkot din sila sa gulo na ito. Gusto mo bang mamatay?" Galit na sinulyapan ng trabahador si Jasper at sisigat na sana nang hampasin siya ni Jasper, hindi niya kasalanan. Sinabihan niya akong umalis, ngunit narinig ko ang kaguluhan ng ako ay papaalis na. Wala siyang oras para itaboy ako, pero ginawa niya ang parte niya. Nagalit ang security officer at tinitigan ng masama si Jasper habang sumagot, "Wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ang gagawin mo rito. Please lang umalis ka na." "May problema, Jasper." Biglang tumangala si Julian at sinabing tingnan niya ang biktima at ang mga hakbang sa kaligtasan sa site. Tinaas ni Jasper ang isang malinaw na kilay at lumingon kay Julian para magtanong, "Ano iyon?" Malaki ang posibilidad na ito ay tangkang patayin, hindi aksidente. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang sinabi ni Julian. Malaking bagay ang pagtatangkang patayin para magmukhang aksidente dahil pinapatay ito na isa itong kaso ng homicide. Noon lang, biglang nag-pipe up ang project manager na nanatiling tahimik sa lahat ng ito. Tinuro niya sina Jasper at Julian at sumigaw, "Who the hell are you two? Ito ay isang usapin tungkol sa aming construction site, kaya hindi sa iyo ang pakikialam. Mawala, ngayon na. Bakit parang detective ka? Malinaw na aksidente ito, hindi homicide."
Sino ang sinusubukan mong takutin? Nataranta ang lahat ng naruroon nang marinig ang pahayag ng project manager. Hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Not to mention, ang pag-angkin ng project manager ay naging dahilan ng pagpikit ni Jasper ng may kainahinala. Karaniwan, ang mga tagapamahala ng construction site ay may posibilidad na sisihin ang anumang mga insidente sa site bilang sinadya sa halip na ipin ang mga ito bilang mga aksidente. Pagkatapos ng lahat, ang mga tagapamahala ay kailangang harapin ang mga responsibilidad para sa mga aksidente, at ang mga mabigat na kaso ay isinampa pa sa ilalim ng batas na kriminal. Gayunpaman, kung ang aksidente ay kriminal na pag-uugali, kung gayon ang mga tagapamahala ay hindi kailangang sagutin ang anumang responsibilidad para sa makatuwid, ang saloobin ng manager ng proyektong ito ay hindi natural. Ang isang simpleng pagsisiyasat ay magsasabi sa iyo kung ito ay isang kaso ng tangkang pagpatay o hindi. Hindi ako magbibintang ng sino mang walang basehan. Sinusunod mo ang iyong mga hakbang sa kaligtasan at walang malalaking isyu dito. Kaya naman, kailangang may malalang mali, para mangyari ang aksidenteng ganito sa site, mahinahong sagot ni Julian. Pinandilatan ng project manager si Julian at umungol, wala itong kinalaman sa iyo. Aalis ka na ngayon kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Kung hindi, may magpapalayas ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1043. How imposing of you, malamig na wika ni Jasper, nakatingin sa project manager. The project manager scoffed and replied, "Ako ang project manager kaya ako ang may pinakamaraming sinasabi dito sa site. Not to mention that the both of you are outsiders, so who knows kung ano ang gagawin yung dalawa dito. Ano bang problema kung yayain kung umalis kayong dalawa? May nasugatan dito sa construction site at imbes na mag-isip kung paano aayusin ang sitwasyon, abala ka sa pakikipagtalo sa amin. Natatakot ka bang may mahanap tayo?" Tanong ni Jasper. Agad na nagbago ang ekspresyon ng project manager at umungal, "What the F*** are you implying?" Ang matangkad at malawak na tagapamahala ng proyekto ay lumapit upang itulak si Jasper ng agresibo. Walang paraan na hahayaan ni Julian na mangyari iyon. Isang hakbang pasulong ang lalaki para mapangalaga ang tumayo sa harap ni Jasper. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang project manager, na nagbabala sa kanya, "Puputulan ko ang alinmang kamay mo para hawakan ang boss ko ngayon." Lubhang mapang-api ang aura ni Julian. Ang project manager ay isang ordinaryong tao, at agad itong sumuko sa nagbabantang aura ni Julian. Namutla ang ekspresyon niya at instinctive niyang hakbang paatras. Gayunpaman, tila napagtanto ng tagapamahala ng proyekto kung gaano kaiya ang kanyang mga aksyon, kaya't itinikom niya ang kanyang panga at tumahol. "Wala ka talagang respeto. I can't believe you two outsiders are planning to attack me. Hindi ako outsider. You'll understand very soon." Walang pakialam na sinabi ni Jasper sa project manager. Napangisi ang project manager at sumagot, "Oh, sa tingin mo ay magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa mayroon kang antas ng kapangyarihan. Buksan ang iyong mga mata at tingnan kung nasaan ka. Sa tingin mo, dahil lang sa medyo makapangyarihan ka, binibigyan ka nito ng karapatang gawing palaruan mo ang lugar na ito. Papatayin na kita bago mo pa malaman." Mula nang magsimulang magtrabaho ang lalaki bilang project manager ng construction site para sa pinakamataas na gusali sa mundo, siya ay pinalaki at pinasakay sa isang mataas na kabayo ng mga taong nakapaligid sa kanya. Siya ang may pinakamaraming awtoridad sa site, at madalas na pinapanood ng mga construction worker, mga supplier ng hilaw na materyales, at maging ang iba pang negosyo sa real estate sa Waterhoof City ang kanilang pag-uugali sa paligid niya. Habang unti-unting lumilipas ang panahon, nagsimula siyang isipin ang kanyang sarili bilang isang mahalagang tao, wala siyang kinatatakutan ngayong may JW siyang sumusuporta sa kanyang mga aksyon. Katatapos lang niyang magsalita nang biglang sumugod ang isang malaking grupo ng mga tao. Lahat sila ay mga senior executive ng sangay ng JW Real Estate's Waterhoof City. Maliban kay Sean, na wala, lahat ng sumugod ay may pinakamataas na posisyon sa loob ng sangay. Sa kabuuan, narito ang 2 bise-presidente at 4 na tagapamahala ng departamento. Pakiramdam ng 2 bise-presidente na namumuno sa grupo ay nanghina ang kanilang mga tuhod nang makita si Jasper.
Hindi na sila naglakas loob na mag-aksaya ng isa pang segundo nang sumugod sila at itinabi ang project manager na patuloy pa ring sumisigaw. Magalang nilang binati si Jasper. Hindi namin alam na darating ka, Mr. Lane. Paumanhin sa hindi namin pagtanggap sa iyong pagdating. Miss Lane. Ano Mr. Lane? Lahat ng naruroon ay natigilan. Tumingin ang security officer kay Jasper na nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Samantala, napanganga ang project manager sa gulat na para bang nataman sa ulo. Tumingin si Jasper sa grupo ng mga tao at mahinahong sinabi, "Anong grupo ng mga talento ang natagpuan sa akin ni Sean, ha?" Si Sean ang pinakamataas na ranggo na superior sa kumpanya ng real estate, habang si Jasper ang pinakamataas na ranggo na superior ni Sean. Masyadong mababa ang ranggo ng project manager para makilala si Jasper, ngunit tiyak na alam niya kung sino si Sean. Si Sean ang superior ng kanyang superior. Gayunpaman, dito ginagamit ni Jasper ang pangalan ni Sean para pag-alitan silang lahat. Dahil dito, mabilis niyang naunawaan na si Jasper ay isang taong hindi niya kayang masaktan. Kaagad, naramdaman ng project manager ang malamig na pawis sa kanyang katawan sa kabila ng nakakapasong init sa itaas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1044. Ang dalawang vice-presidente, na nagbabahagi ng magkatulad na emosyon, ay nakatayo sa harap ni Jasper habang ang kanilang mga ulo ay nakatingin sa ibaba. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Matalim at malamig ang tingin ni Jasper sa dalawang vice-presidente. Naaalala kong nagpadala ako kay Sean ng isang dokumento tungkol sa kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng lugar ng pagtatayo ng skyscraper, at ang isang vice-presidente ng sangay ay dapat na nasa tungkulin sa lahat ng oras. So, may gustong magsabi sa akin kung bakit ang security officer at project manager lang ang nandito kapag may nangyaring ganitong insidente. Nasaan ang vice-presidente sa duty? Nagsinungaling lang ba si Sean para pakalmayan ako, o sadyang matapang ka para hindi sumunod sa mga utos na ipinadala mula sa parent company? Umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper sa kanilang paligid at napabuntong hininga ang lahat sa takot. Walang nang ahas na magsalita habang ang bawat isa ay nakatitig sa kani-kanilang sapatos na nakayuko. Naging tanga ba kayong lahat? Sigaw ni Jasper. Nang makitang si Jasper ay tila nagnanais na imbestigahan ang bagay na iyon, isang vice-presidente ang nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita sa kabila ng masasamang pakiramdam na pumupuno sa kanyang dibdib. Well, Mr. Lane, si Vice President Rowan ang naka-duty ngayon. Pero hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Ginagawa ko. Biglaan ang pag-amin at agad na nakuha ang atensyon ni Jasper. Tumingin si Jasper at nakitang nagsalita ang security officer na angkop na namamahala sa eksena kanina. Kaya naman, pinilit niyang kumalma ng bahagya bago sinabing, "Sige na. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya." Natutulog siya sa duty room, pinilit ng security officer ang sarili na huwag pansinin ang mga tingin ng lahat sa paligid at nagpaliwanag. Natutulog. Galit na galit talaga si Jasper ngayon. Wow, dalhin mo ako sa duty room, gusto kong makita kung paano siya patuloy na natutulog kapag may naganap na aksidente sa site. Pinona ni Jasper ang security officer. Malamig na sumulyap sa project manager, inutusan niya si Julian. Bantayan mo siya. May mali sa kanya. Ang isa sa inyong dalawang vice-presidente ay mananatili at harapin ang sitwasyon at pangangasiwaan ang pamilya ng nasugatan. Pagkatapos nito, pumunta ka sa duty room. Tumalikod na si Jasper para umalis. Namutla ang ekspresyon ng project manager at napasigaw siya, "Wala akong kasalanan, Mr. Lane. Wala akong ginawang mali." Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Jasper at ng grupo habang patuloy silang naglalakad palayo. Ipagpapatuloy pa sana ng project manager ang kanyang kawalang kasalanan nang tumayo si Julian sa harapan at binalingan siya ng madilim na anino. "I-save mo ang iyong lakas para isipin kung paano mo ipapaliwanag kay Mr. Lane mamaya," mahinang sabi ni Julian. Maya-maya lang, tumunog ang telepono ng project manager. Malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at isasara na sana niya ang kanyang telepono nang hawakan ito ni Julian gamit ang kanyang mabilis na reflexes. Walang pag-aalinlangan na sinagot ni Julian ang tawag at nagsimulang i-record ang nilalaman nito. Maya-maya'y narinig niya ang isang galit na boses mula sa kabilang linya. "Kamusta, Mark?
Hindi ito isang maliit na negosyo, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pareho tayong mababaliw kung may makakaalam, at ikaw ang mauuna sa kanila. Anyway, about your request for more money. Fine, bibigyan kita ng 300,000 cash kapag tapos ka na, pero mas mabuting gawin mo ito ng maayos at tuluyang durugan ang skyscraper project. Gusto kong ipakalat ng kabuuan ng Waterhoof City ang balita ng kakilakilabot na vibe sa site at kung paanong may namatay doon bukas. Tinitigan ni Aisaly si Julian sa project manager nang umalangaw-ngaw ang malinaw na boses sa mga speaker. Nanginginig ang katawan ng project manager, at muntik na siyang mawalan ng malay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1045, sa duty room ng construction site. Itinulak ang mga pinto, at naramdaman ni Jasper ang makapal na amoy ng alak na tumama sa mukha niya habang naglalakad siya sa pintuan. Nagkalat ang mga putot ng sigarilyo at bote ng alak sa buong duty room. May mga natirang pagkain din. Ito ay malinaw na ang kanilang pagtitipon ay ginanap dito kagabi, at isang rambunctious isa sana. Ito ay pinatunayan ng katotohanan na ang amoy ng sigarilyo at alak ay hindi pa nakakalat kahit halos tanghali na. Hindi nagtagal ay bumagsak ang tingin ni Jasper sa kama sa duty room. Nasa ibabaw nito ang isang binata sa edad na 30s, natutulog sa ilalim ng kanyang kumot. Go wake him up, utos ni Jasper sa Vice President sa tabi niya. Hindi naglakas loob na mag-alinlangan, ang Vice Presidente ay tumakbo papunta sa kama at niyanig si Rowan. Sa kabutihang palad, ito ay medyo madali. Todd, ibinuka ni Rowan ang kanyang mga mata na puno ng alak. Nang makitang kasamahan niya iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, pabayaan mo ako. Hayaan mo akong matulog ulit, masyado akong nainom kagabi. Lumingon si Rowan at nakita ang isang grupo ng mga tao na kakaibang nakatingin sa kanya sa mga pintuan ng duty room. Anong meron sa mga tao? Naguguluhang tanong ni Rowan, na napagtanto pa ang nangyayari. Awkwarded na bamulong si Todd na gumising sa kanya, matino ka na. May malaking nangyari at nandito si Mr. Lane. Mr. Lane. Sinong Mr. Lane? Si Rowan ay nalasing ang sarili na hanggal at siya ay nanunuya. Since when our company have another Mr. Lane? Itigil ang pagiging maingay, Todd, at itaboy ang lahat. I'll wake up after a bit more sleep, hindi na ako magtatagal. Seryoso, si Mr. Tucker ay dapat na bumalik na tumawag sa aming tatlo bilang vice-presidente para salaitan sa pag-duty sa construction site. Like, what's the point of us being on duty anyway? Sayang ang oras. Naramdaman ni Todd ang mga butil ng malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo, at mabilis siyang nagsalita, tumigil ka na sa pagsasalita. Si Mr. Lane mula sa parent company, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Natigilan si Rowan. Nakapikit habang nakatingin sa pinto, agad siyang sinalubong ng nagyayelong tingin ni Jasper. Ang mga mata ni Jasper ay tumusok ng malalim sa kaluluwa ni Rowan na parang dalawang kutsilyong walang emosyon. Nagulat si Rowan nang magtama ang kanilang mga mata, at bigla siyang kinilig. Kasabay nito ang pagtalikod niya at pagkahulog sa kama. Hindi pinapansin kung gaano siya kahihiyan at kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pagkahulog. Si Rowan ay galit na bumangon upang ipaliwanag ang kanyang sarili at malaman na tumalikod na si Jasper at umalis. Gusto kong lahat ng naruroon na mas mataas sa ranggo ng deputy manager ay pumunta sa susunod na pagpupulong. May importante akong announcement. Natamba si Rowan sa kanyang puwitan. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Napabuntong hininga si Todd at kinausap si Rowan bago ito lumabas ng kwarto. Good luck, man. May muntik nang mamatay sa site habang palihim na dumating si Mr. Lane. Nahuli ka talaga. Sinabi ko na sa iyo noon, Rowan. May masamang mangyayari kung pananatilihin mo ang hindi mo iniisip na saloobin. Baliw ka talaga. Todd. Hinawakan ni Rowan ang damit ni Todd at takot na nagsalita, tulungan mo akong magsabi ng magandang salita. O matatapos na talaga ako this time. Ano ang masasabi ko? Naramdaman ni Todd ang takot na gumapang sa loob niya nang maalala ang malamig na ekspresyon ni Jasper. Dapat mong linisin ang iyong sarili at huminahon bago ka pumunta sa katabi at humingi ng tawad. Baka mabait si Mr. Lane at mapatawad ka niyan, ngunit walang makakatulong sa iyo kung hindi man.
Pagkaraan ng 10 minuto, humigit kumulang 12 lalaki ang umupo sa pansamantalang silid ng pagpupulong sa tabi ng pinto. Lahat sila ay mga senior executive ng JW Real Estates, Waterhoof City Branch. Walang ekspresyon na iniwas ni Jasper ang kanyang tingin sa lahat ng tao sa silid, kabilang si Rowan, na tahimik na tumingin sa ibaba. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Jasper. Ito ang unang pagkakataon na lahat kayo ay nakilala ako, ngunit sigurado akong walang sino man sa inyo ang estranghero sa kung sino ako. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi kailangan. Isang malaking insidente ang naganap sa construction site, at may mananagot dito. Hindi ko na inuulit ang mga patakaran at regulasyon ng kumpanya dahil lahat kayo ay mga senior executive. Natitiyak kong lahat kayo ay nagkaroon ng patas na bahagi ng pananakot sa iba tungkol sa eksaktong mga tiyak na ito, kaya alam mo na ang proseso. Napatahimik ang buong meeting room dahil sa sinabi ni Jasper. Parang pidyo hininga ang lahat at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Sige, dumiretso na tayo. Mahinahong wika ni Jasper. Ang susunod kong sasabihin ay ipaparating sa punong tungkulin pagkatapos ng pagpupulong na ito. Ang mga dokumento ay ibibigay ng Headquarters Presidential Office, at pagkatapos ay isasagawa ng presidente ng kumpanya ng real estate. Numero, ang pangunahing problema sa kaligtasan na ito ay nagsisiwalat ng hindi magandang pamamahala sa site sa lugar ng construction. Bilang resulta, ang sangay ng Waterhoof City ng JW Real Estates ay komprehensibong susuriin ang mga miyembro ng ranggo ng pamamahala ay hindi matatawaran na responsibilidad. Ang lahat ng tao mula sa mga senior executive hanggang sa mga deputy manager ay mababawasan ng kanilang buwanang performance bonuses. Ang mga vice-presidente ay ang kanilang mga seasonal performance bonus, at si Sean ang kanyang semi-annual performance bonus dahil siya ay may ibibigay na responsibilidad sa pamumuno. Number 2, ang Vice President ng Waterhoof City Branch ng JW Real Estates na si Rowan Roll ay aalisin kaagad sa lahat ng kanyang mga kwalipikadong tungkulin kaagad. Bilang 3, ang sangay ng Waterhoof City ng JW Real Estates ay gagawa ng isang plano sa pagwawasto at isang ulat sa sitwasyon. Ito ay ipapasa sa punong tanggapan para sa pagsusuri sa loob ng linggo. Pagkatapos, sinulyapan ni Jasper ang mga ekspresyon ng lahat bago siya nagpatuloy ng malamig, gusto kong bigyang pansin ang lahat ng pangyayaring ito. Same time na ituturing ng punong responsibilidad ang plano sa pagwawasto at ang ulat sa sitwasyon. Ang iyong pagpapatupad ng plano sa pagwawasto ito ay pangangasiwaan. Ang sinumang magpasya na magpatuloy sa pagiging pabaya ay haantong tulad ni Rowan. Kasabay nito, ikanaway ni Jasper ang kanyang kamay at nagutos, dismiss. Ang buong pagpupulong ay tumagal ng hindi hihigit sa 3 minuto, gayunpaman, ang lahat ng nasa managerial rank ng sangay ay natakot. Hindi ito matanggap ni Rowan. Nang makita kung paano siya nawalan ng trabaho, tumayo si Rowan at binitawan ang lahat ng inhibitions, Mr. Lane, hindi ito patas. Hindi makatarungan. Malamig na tanong ni Jasper. Ang ginawa ko lang ay mag-imbite ng ilang kaibigan at uminom ng sobra. Ang kalikasan ng kaligtasan sa kaligtasan ay walang kinalaman sa akin, pilit na palusot ni Rowan. Walang kinalaman sa iyo. Ngumisi si Jasper bago ibinagsak ang palad sa mesa. Agad niyang sinigawan ang lalaki. Nais kong manatili kayong mga vice-presidente sa shift para subaybayan ang site, hindi para patulogin kayo at imbitahan ang mga kaibigan. Baka ipagpalit din kita ng hotel o restaurant kung ganoon. Mas komportable doon kaysa sa construction site din, no? Sa tingin mo bakit ko hiniling na dito ka mag-duty? Nais kong maunawaan ang lahat sa sangay ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagtatayo. Narito ka pa, naglalasing at nagdidilim. Ngayon, mayroon kang lakas ng loob na sabihin sa akin na hindi ito makatarungan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.